Hello, good morning mga Chef Pajak. How's everything? So, ngayon guys, so nakikita yan, new bike day tayo. So, yan, si Java Sabia. Mullet type, 29 off front, 27.5 rear. So, ito guys, short review lang to kay Java Sabia. Ibibigay ko sa inyo yung pros and cons and specs. Short specs lang din na review. So, simula tayo sa front. Sa front, meron tayong 29 year true axle. True axle siya. Uh, 110 by 15 yung axle niya. Hydraulic shock. So, ang brand nito is hindi ko alam guys kung anong brand nito. Hindi pa ako nakasubok nitong brand na to, but I'll try to review. Magbibigay ako ng full review talaga sa Java. Ngayon short review lang muna tayo. We have 35 millimeters handlebar. Hindi siya rise, flat, like flat bar siya. 45 millimeters stem. And meron din siyang lockout guys. So lockout, preload. So yun. Tapos front Tektro brakes hydraulic. We have 180 millimeter disc. So yun. Tapos rims niya is oval rims. Hindi nakatatak kung anong brand ng rims nito, pero pagkakalam ko sa lahat ng mga lahat ng Java is decaf yung rims. So yun. And then dito tayo sa likod, we have our 27.5 na tire, which is ngayon guys is naka 2.4 siya. So kita nyo naman ang lapad, ang distansya. So pwede natin lagyan ng mas makapal, mas ma-wide pa. So like 2.6 na tires. So ang gulong palang ginagamit ito kasi is CST Patrol. CST Patrol yung ginagamit nito. Same rin sa harap, Tektro brakes, 180 disc rotor. Then dito sa cassette niya is 12 speed Dior M6 100. So maganda siya guys kasi bakit? Meron na siyang clutch. Meron siyang clutch dito para hindi masyadong maalog yung kadena. Hindi siya masyadong kumakalampang dyan sa ano niya, sa chain stay. And then about naman sa crank niya is decaf crank. Ito pinalitan ko lang to guys. Pinalitan ko lang siya. Mumarahin lang Miroka yung pang ano lang. Pinalitan ko lang ng pedals. So itong crank niya is decaf. 170 mm to. Okay? Tapos same pa rin yung rim sa likod at saka sa harap. I think decaf yan. So dito tayo sa suspension. Suspension niya guys is RTA. So hindi ko alam kung anong total specs nitong RTA, pero wala siyang rebound. Wala siyang wala siyang rebound. Wala rin siyang lockout. So yun, para kang pag nagpapadyak ka, para kang nagbabounce, para kang nasa duyan. So ayan, so ito pa yung linkage niya. So ang ganda ng linkage guys, matibay. I was not expecting na ganito pala si Java maggumawa ng full suspension. Ang kapal. So kita. Yan, tapos ngayon ipapahayag ko sa inyo yung bakit may cons siya. Okay? So lahat naman tayo may cons. So first con is itong rear shock. Wala siyang rebound. Pagka tumatalon ka or nagbabounce ka, automatic siyang parang may sumusulpok dun sa ilalim kasi walang pumipigil sa kanya. So para siyang may sumusulpok sa ilalim. Okay? Para kang pogo stick na parang pagtalon mo, para kang automatic na ibabalik ka sa kung saan yung state ng rebound, di ba? Parang ang bilis ng rebound kasi wala siyang adjustments. And then ito, seat
seat post guys, I don't know is kung pwede ba siyang lagyan ng dropper post, kasi dito walang butas na pan dropper post, so hindi siya dropper post ready. Kung lalagyan man, kailangan natin butasin dito. Tsaka yung seat post niya kasi maliit lang yung distansya. I don't know kung meron bang dropper post na ano tawag dito, maliit lang yung gap ng niya. Pwede ba siyang makabitan ng dropper, kasi dulot nga nito kasi curve na siya dito sa curve na siya dito sa mga siguro 3 inches, tapos curve na siya dito, so hindi ko alam kung mapaglalagyan ba ng dropper. Okay, so yun yung cons niya, dalawa lang cons, shock na walang ribbon at saka yung dropper post. Iko-content ko, mag-upgrade ako, iko-content ko separate video about dito sa dropper post kung makakabitan ba natin. So yun na si Java Sabia, so enjoy. O tsaka no complaints, kasi bakit for as low as price na 2,400 dirhams meron ka ng full suspension na mountain bike. So out of the box, trail ready na siya. Okay, trail ready na. So yun yung kagandahan dito. So sa murang halaga meron ka ng full suspension. So yan guys, at dito na tayo magwawakas. Happy Pajak, have a great day.